patungkol dito kay Mary Jane Veloso. Ito, natalakay na natin to kagabi pero babalikan natin to ngayon kasi pumutok na yung balita mga kababayan eh. Talagang naging mainit na itong usapin lalo na nung naglabas ng pahayag ang Malacanang mga kababayan na kung saan ayon daw po dito, wait lang. Ayon po dito sa News 5, eto daw mga kababayan, basahin po natin. Kinumpirma ni President Bongbong Marcos ngayong Miyerkules, November 20, na makakabalik na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Matapos ang higit isang dekada, si Veloso ay naaresto sa Indonesia noong 2010 dahil sa reklamo ng drug trafficking at nahatulan ng kamatayan. After over a decade of diplomacy and consultation with the Indonesian government, we managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines. Ani ng Pangulo mga kababayan. Kasi nga napakahabang usapin ito. Bumilang to ng ilang taon, nasa 14 years mga kababayan, yung itinagal nito. Kasi ang pagkakaalam ko 2010. 2010 mga kababayan, etong si Veloso na nahuli. Kasi kung titingnan po natin, etong si Veloso mga kababayan, biktima lamang po ito ng pagkakataon. Ano po, ngayon mga kababayan, sabi pa dito, kasunod ng anunsyo ay nagpasalamat si President Marcos kay Indonesian President Prabowo Subianto at gobyerno ng Indonesia. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA, na mayroong ongoing discussion ang gobyerno ng Pilipinas at Indonesia sa posibleng paglipat kay Veloso sa Pilipinas para iserve ang kanyang sentensya. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, ito yung isang bagay na nagawa ni PBBM na nagawa ng gobyerno ni PBBM na hindi nagawa ng gobyerno nitong si Duterte. Dahil kung matatandaan nyo, since napag-usapan na naman natin ito kagabi, di ba maliwanag ka na binigyan pa nga ng basbas ni Digong mga kababayan ng Indonesia na bitayin etong si Mary Jane Veloso. Ano po, kumbaga, para lang masabi na etong si Duterte ay solid sa kanyang pulisiya na war on drugs mga kababayan, hinayaan niya etong si Mary Jane Veloso na harapin yung kamatayan. Kaso nga lang, magagaling yung mga legal counsel nitong si Mary Jane Veloso at inilaban pa rin hanggang sa huli etong si Veloso. Mga kababayan, ngayon kung titingnan po nating mabuti, akala kasi nung iba, walang malasakit etong si PBBM sa mga kababayan nating Pilipino, especially sa mga OFW. Pero hindi nila alam na mahal ng presidente natin ang mga kababayan po nating OFW. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa kung saan etong inilabas ng News 5 na News Explain patungkol po sa naging kaso nitong si Mary Jane Veloso para lahat kayo mga kababayan updated kung bakit nga ba humantong sa point na mabibitay pa etong si Mary Jane Veloso mga kababayan. Ano po, so ngayon pakinggan po natin etong balita na nakita natin. Balikan na po natin ang kaso ng kababayan nating si Mary Jane Veloso na 12 taon na pong nasa death row sa Indonesia. Si Mary Jane ay isang dating overseas worker. At 13 years pala, kala ko 14 years. Anyway, pagpatuloy pa natin. Nakapagtrabaho saglit sa Middle East bago bumalik sa Pilipinas. Pero nakilala siya noong April 2010 nang mahuli sa airport sa Indonesia. Nadiskubre po nakasilid sa kanyang maleta ang higit 2.5 kilo ng heroin. Ang problema, death penalty ang drug trafficking sa Indonesia. At mabilis ang kanilang korte. Oktubre 2010 or 6 na buwan matapos siyang mahuli, si Mary Jane Veloso ay hinatulan po ng death penalty ng isang Indonesian court. Sa kanyang panig, ginigit ni Mary Jane na niloko lang siya ng kanyang kaibigan at recruiter na si Maria Cristina Serio na dalhin ang maleta sa Indonesia. Ayan, dyan mga kababayan siya nakilala kasi parang napapunta pa sa MMK yung buhay nito. Kaya nga kung titingnan nyo, inilaban din ito mga kababayan ng iba sa mga kababayan po nating Pilipino na sumusuporta dito kay Mary Jane Veloso. Yung iba pa nga mga kababayan nagprotesta para lamang tubusin etong si Mary Jane Veloso. Kaso nga lang, noong mga panahon na yan mga kababayan ay matigas ang gobyerno ng Indonesia. Pero ngayon mga kababayan na nag-iba na ang gobyerno natin na kinakausap, ina-update etong gobyerno ng Indonesia, talagang sa kauna-unahang pagkakataon nga sa kasaysayan mga kababayan, ito yung unang pangyayari na yung isang tao na nahaharap sa death row dyan po sa Indonesia ay mapapabalik ng Pilipinas.
Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ano pa man, medyo sinuwerte pa si Veloso dahil naglabas ng moratorium sa capital punishment ang Pangulo ng Indonesia noon na si Susilo Yudhoyono. Yun lang, back to square one nang bumaba si Yudhoyono at pinalitan ni President Joko Widodo noong January 2015. Sa pagupo po ni Widodo, binalik ang death penalty at na-schedule si Mary Jane at walo pa pong nasentensya ng drug trafficking ng execution sa April 29, 2015. Last minute, nagpadala ng apela si Pangulong Noynoy Aquino kay Widodo na ipagpaliban muna ang execution ni Mary Jane. Ayan buti pa nga si Pinoy mga kababayan nung panahon ng kanyang termino. 'Di ba nagpadala siya ng sulat dito sa Indonesia. Dito kay Joko Widodo mga kababayan na kung saan pinagpapaliban muna yung pagbitay dito kay Mary Jane Veloso. Pero ano yung kay Duterte, anong ginawa ni Digong do sa kanyang termino? Sige, binigyan niya pa ng basbas di umano etong Indonesia na bitayin etong si Mary Jane Veloso. Ano po, para lamang mapatunayan ni Duterte na solid siya sa kanyang polisiya na war on drugs at hindi niya kukonsintihin yung mga kababayan nating Pilipino na nahulihan ng ipinagbabawal na bato, mga kababayan, kahit na biktima pa yung mga kababayan nating Pilipino na yon. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang pakiusap ng Pangulo, wag munang tuluyan si Mary Jane dahil kailangan pa na siya ay tumestigo sa kasong human trafficking na sinampa laban sa kanyang umunoy recruiter na si Maria Cristina Serio at asawang si Julius Lacanilao. Awa ng Diyos, umabot ang apela at hindi po binitay si Mary Jane noong 2015. Pero ang kanyang 8 kapwa na hatulan ng drug trafficking, tinuloy po ang kanilang bitay. Pagdating ng September 2016, nagkaroon naman ng malaking gusot ng iulat ng Indonesian newspaper na Jakarta Post na pumayag daw si Pangulong Duterte na bitayin si Mary Jane. At saka mga kababayan, hindi lang kasi basta inulat yan. Diba kung makikita nyo, pinakita ko nga sa inyo kagabi na nagsasalita mismong presidente ng Indonesia yung nagsasalita mga kababayan, etong si Joko Widodo, mismong siya yung nagsasalita na na sinabi daw ni Duterte na binigyan sila ng basbas para bitayin etong si Mary Jane Veloso. Kaso mga kababayan, ang nangyari dyan, parang itinatanggi ata ng Malacanang noong mga panahon na yon yung sinasabi ng presidente ng Indonesia. Parang itinanggi ata yan, di umano, mga kababayan, ng Duterte administration. Ang sinasabi nila na wala naman daw silang ibinibigay na basbas mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ayon po sa Jakarta Post, sinabi raw ni Jokowi na nagbigay ng go-ahead ang Pangulong Duterte sa execution. Pero kaagad po itong kinontra ng Malacanang. Wala raw ganoong sinabi si Pangulong Duterte. Sa halip, ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, hiniling daw ng Pangulo ang clemency o pagpapatawad sa kaso ni Mary Jane. Ang sabi rin ng Pangulo kay Widodo, I respect your laws but we are appealing for your clemency. Ngayon, yan yung sinasabi nila mga kababayan nung panahon na talagang nag-iingay na ang taong bayan. Kasi nga kung makikita ninyo, di ba nagpo-protesta pa nga yung iba sa mga kababayan po nating Pilipino. At sinasabi nga nila na baka naman pwede na maisalba pa etong si Mary Jane Veloso o kahit yung pamilya nitong si Mary Jane Veloso talagang isa sa kasama sa nagpuprotesta noong mga panahon na yon. And then mga kababayan, nagulat ang lahat nung nagsalita yung presidente ng Indonesia na ganun nga daw ang sinabi ni Duterte na binigyan sila ng basbas. Kaya agad nilang kinontra yan, mga kababayan, para hindi lumaki yung issue. Ano po, at para mawala, sa madalit salita, para mamatay yung issue na yan. Kasi nga, magagalit ang sambayan ng Pilipino dyan. Dahil biruin mo, presidente ka, tapos hihilingin mo at bibigyan mo ng basbas yung ibang bansa para bitayin yung kabayan mo na nagtiwala pa sa'yo nung ikaw ay nangangandidato. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Yun, balikan po natin ang dahilan ng reprieve para kay Mary Jane Veloso. Pumayag si Widodo na hindi muna siya bitayin para makapagtestigo raw laban sa mga human trafficker. Yun lang, mula 2015 hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakapagbigay ng kanyang testimonya. April 2017, siya dapat kuhanan ng deposition ng Philippine prosecutors mula po sa kanyang kulungan. Pero nagbaba ng TRO ang Court of Appeal sa deposition ito base po sa petisyon ng grupo ng umunoy recruiter niya. Ayon kasi sa CA, karapatan ng mga akusado ng human trafficking na harapin ang kanilang accuser.
na nakakulong naman sa Indonesia. Ah. Tumagal po ang TRO na ito hanggat umabot sa Korte Suprema. Ngayon, October 2019, pinayagan ng Korte Suprema ang pagkuha ng deposition o testimonya ni Mary Jane. Yun lang, hindi na po ito natuloy dahil Yes, tama po. Tama itong si Inay Johara is back. Alam ko si Pinoy nagpadala ng letter kay Widudo para harangin ang pagbitay kay Mary Jane Veloso. Opo, si Pinoy nga po, dahil nga ang katuwiran ni Pinoy, kailangan magtestigo nitong si Veloso, mga kababayan, dun sa mga nag-recruit sa kanya. Dun sa mismong pinagmulan nung ipinagbabawal na bato, mga kababayan. Tapos, nung tumungtong na nung panahon ni Duterte, mga kababayan, biglang nagsalita etong si Widudo na binigyan sila ng basbas ni Duterte. Tapos ang ginawa naman ng Malacanang nung panahon ni Digong, kinontra nila yan, mga kababayan. Kasi nga, alam nila natatamaan sila dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nabot na po ng COVID lockdowns. At nandyan na po tayo ngayon na tiling nakabinbin ang bitay ni Mary Jane para siya'y makapagtestigo laban sa kanyang mga recruiter. Kung kailan ito matutuloy at hanggang kailan ang pasensya ng Indonesia, iyan po ngayon ang malaking tanong. Ngayon, mga kababayan, since maliwanag na sa atin kung bakit humantong sa point etong si Mary Jane Veloso ng kanyang buhay na naharap sa death row, mga kababayan, ay dahil nahulihan siya. Ano po, ng halos nasa 2.6 kilogram ata yun na heroin, mga kababayan, sa isang maleta. Ano po, ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa revelasyon ni Secretary Boying Remulla patungkol po kay PBBM kung bakit naisalba etong si Mary Jane Veloso, mga kababayan, at kung bakit malaki ang tsansa na ito po ay mapabalik ng Pilipinas pamula Indonesia. Ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan po natin ang interview ni Secretary Boying dito po, mga kababayan, sa ANC. Ano po, ikni-credit po natin sa kanila yan. Ngayon, pakinggan na po natin. I have breaking news right now, so I want to ask your reaction on this breaking news. Mary Jane Veloso, the Filipino OFW, is coming home to the Philippines after being arrested for drug trafficking in Indonesia. So for our viewers, she was arrested in 2010 on drug trafficking charges. She was sentenced to death. It's been a long journey. Different presidents have already appealed to Indonesia. This is like a decade of diplomacy and consultations. So, pauwi na po siya. Secretary Remulla, your immediate response to this? Well, I think Yan. that Eto, pakinggan natin itong sasabihin ni Secretary Boying. President Marcos succeeded in convincing the Indonesians that we will not give up our plea for Mary Jane Veloso to be given back to us. If she- Ayan, ibig sabihin, sinasabi dito ni Secretary Boying na nagtagumpay etong si PBBM, mga kababayan, sa pagkumbinse or pakikisuyo o tawag dito, pakikiusap, mga kababayan, sa Indonesia na etong si Veloso, mga kababayan, ay maibalik ng Pilipinas. Ano po, at dito niya harapin yung kanyang pagkakamali. Ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. she has to serve a life term, if that's part of the conditions, so she will serve a life term. But we are against the notion of the death penalty. It is something that we oppose. It's something that is always on the table. But it's something that they always ask us, even in Europe, if we are restoring the death penalty. In fact, even if we just discuss the death penalty now about the possibility of it being reinstated in our country, the Europeans will raise a howl just for us to discuss it. So it's something that we have to consider also. But the fact that Indonesia allowed us to take possession of her person already, legal jurisdiction over her person, is a good sign that we are really working very well with the Indonesians. Tama. And of course, it's something also that they need. They need a clean start for the new leaders of Indonesia. And what is the process? I'm curious, what's the standard operating procedure? So let's say she comes home. So I'm presuming the DFAs, will the DOJ pick her up or the DFA? How does that work? We will have to discuss with the Okay. DFA, because the moment that she enters our system, she's already part of the criminal justice system. So we will have to be responsible for it, and the NBI will be the one we will charge the NBI with the duty
to pick her up at the airport. We will of course, have discussions with the DFA prior to this. Oo, okay, all right. Pero nangangahulugan ba, isang tanong lang na, didiretso siya doon talaga sa Women's Correctional, doon po? Malamang doon ang diretsyo niya. Malamang. At ang alam ko kasi marami Kasi mga kababayan, sa totoo lang, mas maganda na dito na harapin ni Mary Jane Veloso, kasi pabor na sa kanya yun eh, na dito niya harapin yung kanyang pagkakasala. Kung makulong man siya mga kababayan ng mahabang panahon, at least nasa Pilipinas siya mga kababayan, at madadalaw siya at mabibisita siya ng kanyang kapamilya. Yun yung pinakamahalaga. At ang isa pa dyan mga kababayan, since wala nga death penalty dito sa Pilipinas, o diligtas yung kanyang buhay. Yun yung mahalaga sa lahat. Kahit pa sabihin na makulong siya ng mahabang panahon dyan sa loob ng bilangguan dito sa Pilipinas, at least mga kababayan, hindi na niya iisipin na anytime pwede siyang sumalang mga kababayan sa death row. Kasi pagka nasa Indonesia siya at nagpalit ulit ng presidente doon mga kababayan, at yung presidente ay ibabalik na naman yung death penalty, malaki ang chance mga kababayan na mabitay ng tuluyan etong si Mary Jane Veloso. So kung nasa sa Pilipinas siya, makukulong siya ng panghabang buhay, pero madadalaw siya ng kanyang pamilya at ligtas siya mga kababayan sa bitay. Ano po, kung naandito siya sa Pilipinas. Kaya nga ito, malaking achievement ito mga kababayan kung sakali na etong si Mary Jane Veloso ay maiuwi ng Pilipinas. Dahil eto nga yung kauna-unahan mga kababayan na pagkakataon na may isang Pinoy na nahatulan ng bitay sa Indonesia na mapapabalik ng Pilipinas ng buhay. Ano po, ito yung kauna-unahang pagkakataon na dito niya pagbabayaran yung kanyang kasalanan na nagawa dun sa Indonesia. Buti na nga lang mga kababayan, magaling ang presidente natin ngayon at hindi niya pinababayaan yung mga kababayan nating OFW na nahaharap sa matinding problema na katulad ng nangyari dito kay Mary Jane Veloso. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. marami siyang sakit sa kanyang katawan, marami siyang iniinda na masamang pakiramdam. At isa to sa ating titingnan kung paano natin siya matutulungan. Okay, may hinihingi po ba ang Indonesia na kapalit naman na preso? Meron po ba? Hindi pa ho nakikipag-usap sa DOJ ang Indonesia. Nasa level po ng DFA ang discussions. Although we received a lot of information through informal channels. Kasi ganun talaga ang diplomacy. DFA muna ang kausap nila. Pero meron kami mga counterpart doon na nagpapadala sa amin ng balita noong araw pa. Kaya alam na namin ito mangyayari. O ayan, maliwanag sinabi ni Secretary Boying na nagtagumpay etong si PBBM sa pagkumbinse mga kababayan sa Indonesia patungkol po sa kaso nitong si Mary Jane Veloso. So ngayon mga kababayan, yan ba yung weak? Napaka-weak leader talaga ni PBBM. Alam niyo kung bakit? Kasi yung hindi kayang gawin ni Duterte mga kababayan, nagagawa ni PBBM. At ang isa pa dyan, yung sinasabi nilang weak leader, bumababa sa ground, namimigay ng tulong sa mga kababayan nating Pilipino. Namimigay ng cash assistant sa mga kababayan nating Pilipino na naapektuhan ng bagyo. Yung sinasabi nilang weak, maaga pa lang nagpapamiting na at hindi sinusolo mga kababayan yung responsibilidad na pagganap ng trabaho para matulungan ng mabilis sa mga kababayan nating Pilipino. At yung sinasabi nilang weak mga kababayan, yun lang naman yung nagbabango ng ekonomiya natin sa panahong ito ngayon. At yung sinasabi nilang weak mga kababayan, yun lang naman yung pantay-pantay ang tingin sa mga kababayang Pilipino po natin na kahit big fish ka pa, kahit mahirap ka, basta nagkasala ka, pantay-pantay ang tingin sa'yo. So ngayon mga kababayan, yung sinasabi nilang weak, baka hindi talaga si PBBM. Dahil unang-una, yung totoong weak, yung takot sa China. Ano po, yung isang salita lang ni Xi Jinping, lumalambot na mga kababayan. Yung totoong weak, yun yung tuta ng China. Ano po, so ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo hinggil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Comment below na lamang mga kababayan.